Kita mo, COA, ito COA audit report. Fact check nyo ako. Ha? Kung hindi totoo to, batukan nyo ako. Sabi dito that for 2022, nung si Pangulong Marcos ang concurrent na kalihim ng Department of Agriculture, di ba? Siya muna ang nag-Department of Agriculture. Meron siya ritong mga disallowance and suspension. Di porket may disallowance ay mali. Pero meron ding sinasabi. The fact remains, mayroong disallowance. Ang disallowance and suspension ng Department of Agriculture noong si Pangulong Marcos ay kalihim ay, hold your breath, 2.176 billion. Billion. Okay. Oh my God. Ngayon, meron kabakailan lang na teacher na convict sa Sandigang Bayan. Pinatawa ng parusang 10 or 11 years na pagkakulong. Alam mo kung alam mo kung magkanong ninakaw? Magkano? 5,000 piso. 5,000 piso. Oh my God. Kulang pa sa hapunan ng isang congressman, ng isang miyembro ng Quadcom at 3 kasama niya. Oh, 5,000 piso. Pero delikado 'yon. Grabe. 5,000 na 'yon. Samantalang yung mga matitinding mga kaso, yung mga katulad nito ito, hindi ko sinasabing tama ito, pero ito ay reklamo na walang pumapansin. Kita mo, COA, ito COA audit report. Fact check nyo ako. Ha? Kung hindi totoo to, batukan nyo ako. Wag. Ito, sa Department of Agriculture, COA audit report 2023. Sinasabi dito that for 2022, nung si Pangulong Marcos ang concurrent na kalihim ng Department of Agriculture, di ba? Siya muna ang nag-Department of Agriculture. Meron siya ritong mga disallowance and suspension. Okay, in fairness to President Marcos, ito uulitin ko, hindi porket dinisallow ng COA at sinuspend yung payment ay ito ay may hindi na tama. Preliminary pa lang to. Kaya iyan ang paulit-ulit nating sinasabi doon sa kaso ni Vice President Duterte. Yun din ang sasabihin natin kay President Marcos. Hindi porket may disallowance ay mali. Pero meron ding sinasabi. The fact remains, mayroong disallowance. Ayun. Yan. Subject to final report ba ito? Okay. Ang disallowance and suspension ng Department of Agriculture noong si Pangulong Marcos ay kalihim ay, hold your breath, 2.176 billion. Billion. Okay. Oh my God. Ngayon, ito, meron pa, bukod doon ay 1.521 billion. Settled suspension, disallowances, and charges. Then, may ibig sabihin yan ay may 655 million na unsettled na suspension. Okay. At ang total unsettled ng DA sa ngayon, sa oras na ito, ay 7.357 billion. Wow. Sa ngayon. Opo. As of the last audit, yung 2023. Okay. Nandito yan po. I-fact check nyo ako. May website po ang Commission on Audit. Hanapin nyo po itong COA Audit Report 2023 sa Department of Agriculture. Yan. Hanapin nyo. Huwag kayo maniwala sa akin. Baka niloloko kasi kayo di ba? Maaring niloloko kayo. Luko-luko ako eto pa Ito ay alegasyon pa lamang. Ngunit, ito ay dapat imbestigahan. Okay? Ngayon, may magsasabi dyan. Pangungunahan ko na kayo sasabihin, chismis lang naman yan alam nyo, ang ombudsman po, kahit nga anonymous, may sumula sa kanya, anonymous yun. Anonymous yun. Ano yan, John Doe? Ano yung sabihin? Kahit hindi magpakilala yung nagsusumbong, may kapangyarihan ng ombudsman na tingnan kung totoo o hindi. Ayun. Eto, mayroong kahit papaano documentation ito bubuksan ko lang po, mahaba kasi ito mahaba at kailangang medyo matagal-tagal ito. Pero ito yung nabanggit na natin na cat's eye, di ba? Na sinasabi nila noon na ito ay may problema at hindi po tayo nagsabi, hindi lang basta tayo-tayo lang, hindi haka-haka, no less than Mayor Benji Magalong.
Oh. Sino ba si Benji Magalong para dapat ay tignan natin, hindi na yung paniwalaan. Imbestigahan lang natin baka may laman. Si Benji Magalong lamang po ay isang decorated na PNP general nung nagretiro at kung napanood yung Mama Sapano, siya ang nag-imbestiga doon sa Mama Sapano massacre at siya po niresist niya lahat ng pressure para doon sa PNP BOI Board of Inquiry sa PNP BOI report ay maabsuelto o wag sisihin si Pangulong Aquino. Noong time na yon, 2015 yun eh. Okay. Di ba? January 15, 2015 nangyari yung Mama Sapano massacre. March yung BOI. Noong nakatunog ang Malacanang na ang nilalaman ng report na isusumite sa publiko ay ang may kasalanan ay si Pangulong Aquino. Ang daming pressure. Pinangakuan na, oy, wag mo nang isali si Pangulong Aquino dyan. Opo. Baka ikaw pang gawing chief PNP. Ayaw niya. Di ba sabi niya? Nung, yun, totoo yun ha. Opo. Nung tinanong siya ni Train, Sir, di ba nasa inside track kayo for PNP chief? Paano kung ang lumabas sa ating inquiry, sa ating investigasyon ay ang may kinalaman, ang may kasalanan, hindi kinalaman, ang may kinalaman yung mga extremist Opo. na Muslim na pinagpapapatay yung SAF 44. Opo. Hindi po lahat ng Muslim ha. Ano lang po, yung may maliit na bahagi lamang na medyo extremist. Opo. Ha? Sila ang pumatay pero paano nangyari at kanino ang may kapabayaan na napatay yung SAF 44? Inaalam noong BOI. Sabi niya, alam mo, sometimes you have to choose between career and conscience. When you retire, your career is over, but your conscience stays with you for the rest of your life. Yun ang sabi niya. Kaya hindi siya nagpatinag. In-expose niya to. Eto pala, mayroong sundot-sundot. Hindi yung sundot-sundot na iniisip ni Wenner ha. Sumundot-sundot siya ng mga facts. Ito ang nakuha niya. Ito palang cat's eye, yung makintab. Opo, yung pag dumadaan ka, tinamaan ng headlight mo kumikinang. Kaya sabi mo, hindi Masyado nakabaon. Yung... Dapat din nakabaon para maayos. Ito pala. Oh, yeah. Ito ha. Etong internally illuminated solar pavement leveled marker, road stud, yun palang technical term ng cat's eye. Yan. Hindi yung cat's eye na meow, 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 meow. Hindi yun, hindi. Ayun. Ang presyo lamang nito ay 1,720 average pag nag-canvas ka. Opo. Minimum of 100 pieces ang order. Okay. So 1,700 kung minimum of 100 pieces. Opo. Syempre, kung milyon-milyon ang o-orderin mo, ay Makakamura. ganun lang. Parang yung mga t-shirt ni Victor, di ba? Pag Mas marami, mas mura. Yan. Okay, yung mga, itong mga bags na ito. Yan. Pag Mas marami, mas mura. Oo, ganun yun eh. The economies of scale yan eh. Ang tawag Yes, yan. yes. Okay. Ito na. Ang siningil, documented ito ang siningil ng ating gobyerno ay grabe. Ito ba talagang karera eh, no? Habol talaga yun. Ito, nandito na, yung 11,720. Yan nandito yung computation Yan, detailed unit price analysis. Opo. Ang siningil sa taong bayan, kasi tax money natin yan eh. Okay. Hindi naman pera ng mga Private. o sa mga kongresista, hindi ng private funds yan eh. Opo. Taxes yan, 11,720. So ito, let's do the math. Ang patong, again, hindi yung patong na iniisip ni Wenner, ito madumi isip ito Sinabi mong nakabaon, sumusundot, pumapatong, ito, malala ito Sige. Tayo hindi kami ganyan sapagat yung mga ganyang mga maduduming pag-iisip ay labag sa aming pananampalataya ni Kajubi. Ikaw lang ang ganyan manyakis ka kasi Anyway. Joke lang. Joke lang. Siyempre, loves ko yung si Wenner. Opo. Ito sa bawat piraso, ang patong ay 9,900 pesos. Di ba? Wow. Ilan ang in-order? Ito naman, estimate. Opo. Dapat i-verify ito. Wala tayong kakayanang i-verify ito kasi mga pribadong mamamayan tayo. Opo. Dapat ang mag-validate nito, ang mag-confirm nito ay ang ombudsman. Sila may kapangyarihang mag-utos na ipakita mo sa akin ang records. Ito ang tansya. Base lang kasi, di ba sabi ni Mayor Magalong, Opo.
Ang ginawa nila is kada metro. Metro ganyan ka. Ito yan. Itong metro, di ba? Yeah, per Sa meter. gitna ng dibdib ko, yan. Hanggang dito, sa dulo, yan. Siguro mas mahaba-haba kasi maiksi yung braso ko eh. O, mahaba-haba ng konti. Kada metro, isang cat's eye. Oh. Base sa haba noong Nilagyan. kasi madaling i-compute manang Jubes eh. Opo. 1 kilometer is 1,000 meters. So, bawat kilometro, 1,000 cat's eye. Okay, ito. Ito, ano naman ha, estimate lang ito. Hindi ko sinasabing factual to, estimate. Sa Mindanao, ang in-order ay 7 milyong piraso ng cat's eye. Wow. Hindi, ang kada kilometro yata, 2. Kasi diba, hindi naman pwedeng isa lang eh. Diba, minsan both sides eh, diba? pagitan. Minsan 3 pa yata sa gitna, sa tabi, diba? May nakikita ko 3 eh. Okay. Sa Mindanao, 7 milyon ang in-order. Okay. Sa Visayas, 7 milyon din. Sa Luzon, 10 million. Grand total, 24 million. 24 million times 9,900. Ay, hindi, sasabihin ko sana, sabi ni Lenny, kaya lang hindi magaling sa math si Lenny. Ito, totoong computation to. Hindi nga kumasya dun sa calculator ko eh. Yung zero. Oo, yung dami ng zero. Hindi kumasya. Binano-mano. 24 million times 9,900 ay 237 billion peso. Ang patong. Patong lang yun. Ngayon, hindi ko sinasabing tama ito. May mga nakakuha na ng dokumento. So, this is a job for Superman. Di ba may ganun? Kaya ito, this is a job for Ombudsman. Ayan. Diba? Yan. Tignan sana ng Ombudsman itong alegasyon na ito. Kasi mabigat. At doon sa magsasabi, again, na chismoso kayo, ganyan po talaga ang investigasyon. Nag-uumpisa yan sa raw information. Parang intel, raw intel, iba-validate mo. Ayan. Ngayon, hindi natin kaya i-validate. Alam, pumunta pa tayo sa Mindanao. Sa regional offices ng mga ng DPWH doon. Hindi naman natin kaya yon. Kung pumunta man tayo doon, itatawanan lang tayo. Lalo na kung talaga may tinatago sila. Who you? Masasabihin sa atin, who you? Ba't humihingi ka? Kahit iwagay-way mo yung Freedom of Information Executive Order ni Pangulong Duterte, hindi rin gagawin yan, lalo na kung may tinatago. Dapat, yung tanggapan na may kapangyarihan na pagka ikaw ay hindi sumunod sa pinag-uutos na i-produce yung document, ikaw ay mapaparusahan. Yun ang dapat. At sa kanyang ombudsman, may mga field investigation offices yan. May mga sanay. Magagaling po ang ombudsman, Office of the Special Prosecutor. Hanga ako dyan. Minsan, kami kakampi. Minsan, magkalabang kami sa kaso. Pero magagaling yan. Yang si Direktor Sagadal, magaling yan. Yang si Prosecutor Pisquera, magagaling yan. Mga nakakatrabaho ko yan. Yung sa kay Guanzon, kay Garin na mga kaso, sila ang nagpa-prosecute. At ako ay witness lamang. Hindi po ako abogado roon. Ako ay testigo lang. Wala kayo sa buhay niyo pag